Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Domestic helper sinasaktan na kinakalakal pa ng Arabo. Ano ba to? Ano ba ito? Ano ba ito? Kambing, hayop? Nais nang umuwi na Pilipinas ni Mary Jean Hunyo, isang domestic helper sa Kuwait. Ayon sa kanya, madalas daw siyang sinasaktan ng kanyang amo. Bukod pa raw, diyan ay ilang beses na rin daw siyang ibinenta sa ibang employer upang magtrabaho. Ano yan, sasakyan? Para mas maliwanagan pa tayo, nag-back on cam, dialing ulit, dialing on cam. Well, anyway, tinatawagan ho natin ngayon kasi nasa linya na, Tolben, napunto lang. Para mas maliwanagan tayo, nasa studio yung kapatid ni Mary Jean, si Ma'am Vilma Cuartero. Ma'am, good afternoon. Gandang hapon din po sa inyo lahat. So, ito yung kwento ni Mary Jean sa inyo. Sir. Na bukod sa binibenta pa siya sa mga iba't ibang amo. Opo, sir. Mga ilang amo na, ibig sabihin? Ano po, 4 na amo na po siya sa loob po ng 7 months. Ibig sabihin, kunwari ako, amo niya ngayon. 2 months pa lang siya, tapos lipat binenta sa kanya. na. Opo, Tapos lipat na. Opo. Palipat-lipat. Ginawang parang sasakyan nga. Sino kumukuha ng pera? Yung sila na lang nag-uusap ng amo-amo. Sabihin ko sa'yo, Tolben. Brother Bin, kukumino ako ito sa Manila. Bayaran mo ako na pamasahin niya. Magkano? Yun. Depende na, mga 1,000 real. Ganun nga mangyayari dyan. Ma'am, Ma'am Jo. Paano ho ito? Binenta 4 na beses. 4 na beses po ano? Sinong agency ninyo? JMAC International Manpower Agency. May ginawa ba ang JMAC nung unang nagka-problema siya? Wala po, nireport na po namin sa kanila yun. Tinatawagan at tinetext. Ang sabi po, in-email na raw po nila. Mahigit na po 1 buwan, yung sinasabi nila na ngayon, wala na pong reply sa mga text at tawag namin. Gusto yata maging popular. Sige. Papatawag natin doon sa Polo. Saang area ito? Sa ano po, Paco, Singalong. No, yung Kuwait. Kuwait. Madali yan. Pati-trace natin sa Kuwait, tapos malalaman natin anong talagang storya. Alam mo, Ma'am Jo, Madam, ay talagang mga luko-luko ito, mga hayop na ito. Ayaw na sumagot. Tumanggi na makipag-usap sa atin, Tolben, parang Alex. Si Rolly Din, yung administrative officer ng JMAC International Manpower Agency. Ayon sa kanya, ayaw daw niya makipag-diskusyon sa Tulpo Brothers at kay Alex Santos yan. Sa Kilos Pronto. Hinggil sa sumbong dahil problema lang daw pag-uusapan. Anong gusto niya? Ayaw niya. Alam ko. Ganun pa man, nangako siya. Pakisabi niya lang kay Bitag, kay Erwin, at saka kay Alex, at kay Ma'am Tobia, alam niyang bisita siya ngayon, ay ayusin na lang namin ang kalagayan ni Mary Jean at mag-antay-antay na lang kayo dyan. Sabi, may tarantado ka talagang hayop na ano. Makinig ka! Magtakin mo! Mag-aantay ka! Kaya talaga magkamag-anak yata ng Diablo ito. Nasaan lugar sila? Anong lugar sa Manila? Agency? Paco, Singalong. Nagsising-along. Nagsising-along. Nagsising-along pa. Loko-loko. Ako si Mario Joseph. Si Ma'am Joseph. Anong tingin Ma'am Joseph? Tama ba yun? Well, hindi maganda yan kasi binabastos niya ang nananawagan sa kanya. Bukod sa nanawagan na yung kanyang worker at ang pamilya nito, tapos may tumutulong pang mga katulad ninyo, ini-snub tayo. Well, I think POEA should address this. I-recommenda natin para maimbestigahan. Direct, bigyan mo ballpen, ilista ko dito sa listahin. JMAC. Para ma'am, ma-report nyo na kagad sa POE bukas na bukas. JMAC. JMAC,
mga Lunes, tansya ko dyan, tatawag, may tawag sa inyo, POA. Nako. At maglinis-linis ka na, Mr. Dino, ng opisina mo. Bukas. Bukas na bukas, maglinis-linis ka na. Mga hinayupan kayo. Dahil ala na kayong trabaho. Pwede nyo palitan, gawin yung MacMac, International Power. Mga buang kayo, ha? Akala ninyo. Baka akala niya siguro, tuloy natutuwa kami. Hindi, kahit na Mac ang pangalan mo, Big Mac ka man, Mac sabi. Sabi nung staff natin daw, Tolben, nakataas pa rin paan ni Dino. Nakatutpik. Sabi kay Tolben, kay Gitag, at saka kay Erwin, ha? Walang pakilang si Punto Asintado sa. Yung Alex Santos, din magantay-antay. Masking kasama pa nila si Owa, si Ma'am Tobia, wala akong pakialam. May toothpick. Ay, Bakit ikaw, kausapin mo? Pag wala sa inyong criteria na yung urgency ng isa pong ahensya, abay, lagpak kayo sa amin. Lagpak. Pakita mo, Isara na yan. Small Mac na lang kayo. ako naman, ang sasabihin ko sa iyo, Mac, makinig ka. Kasama ka na ngayon sa listahan nitong mahabang mga delinkwenteng pabaya, walang karapatan makakuha ng lisensya, pribilehiyo ang isang lisensya pag binigay ng OFW, hindi karapatan. Kapakanan ng mga OFW dapat inaalagaan nyo. Ngayon, hindi naman namin kayo nilalagay sa Shane campaign, pero ganun na nga ang lumalabas. Mantakin nyo, baliwala si Miss Josephine Tobia. Ini-snub niyo yung beauty. Oo, yan. Of course. Si Alex Santos, pretty boy, lagi na. Nakikita niyo na din, lagi to. Naliligo lagi to. Mabango. Kaming dalawa nito, Erwin, maayos nga kayo. Mario Josep. Alam mo, dito kaila Dino, kayo J-Mac na yan. Maganda ito maipasara. Di ba marami mga nakapila pala, Tolben, na gustong mag-apply na magkakuha ng lisensya ng placement. So pwedeng palitan ka ito mga damuhan ito. Tama. Yeah, right. Maraming gusto mag-apply ng placement. Okay. License.